Good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat. Ito naman po tayo at ang 18th day of 90 Days Challenge. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang inyong Thursday morning? At April 5 na po tayo ngayon. April 5 ba? April 6. Yun. Kumusta po ang inyong Thursday? Kumusta po ang inyong nagdaang gabi na kasama natin ang Panginoon Diyos? Kasama po ang ating mga mga pamilya, mga anak, yung asawa natin. Kumusta po ang ating nagdaang gabi, di ba? So, sana po ay tayo po ay masaya, malusog, at lalong-lalo na yung nakasama na naman natin ang ating Panginoon sa ating pagpapahinga habang po tayo ay galing or pagod sa ating mga trabaho sa araw-araw, di ba? Kung ano man ang trabaho ninyo, meron din po akong trabaho. Kung may full-time kayo, may full-time din po ako. Yun nga lang, dito po tayo magkakaiba dahil baka kung yung pagkatapos ng inyong full-time job, 5 to 9 hours, ay pupunta pa kayo sa inyong mga part-time. Pero sa akin po ay uuwi na lang para sa ganun ay para samahan ang aking mga pamilya, di ba? At sama-sama po kami magpapahinga at may banding pa po kami bago matulog, di ba? So, sabay-sabay po kami matutulog, pero minsan yung pagsasabay po na matutulog ay nahuhuli ako paminsan-minsan dahil nga po sa aking iniraran na aking business. Ano yung iniraran kong business? Yun po ay sa pamamagitan ng online digital business. So, ayun, ang ating i-discuss po natin ngayon ay kailangan daw natin i-maintain yung pagiging positive mindset, di ba? Ano po ba yung pagiging positive? Yung kailangan natin i-maintain, di ba? Kung meron po kayong naiisip na kailangan natin gawin sa ating buhay, ay kailangan daw natin i-maintain yung pagiging positive. Huwag natin isipin na, ano kayang gagawin ko ngayon? Ay, huwag na lang kasi baka hindi ganun. Huwag po nating isipin na puro ganun na lang. Hindi pwede. Kasi kapag inisip natin na baka meron na po tayo, papasok na po doon yung pag-doubt natin sa ating sarili. Pagpasok na doon na yun, wala tayong tiwala sa ating sarili, wala tayong papasok doon yung wala tayong tiwala sa ating Panginoong Diyos. Kung lagi na lang natin sinasabi sa ating mga sarili na baka hindi ko magawa, baka hindi ko kaya, baka hindi ko maituloy, puro na lang baka, di ba? Isipin natin mga kapatid na nandiyan lang ang ating Panginoon na laging nakasubaybay sa atin. Siya yung mangunguna sa ating buhay. Siya yung dapat natin sundin sa araw-araw, oras-oras na ating pakikibaka sa ating buhay araw-araw. Di ba? Kung wala ng Panginoong Diyos, maaring hindi doon na natin sabihin yung baka. Okay? Kasi nga, pero hindi mawawala ang Panginoon Diyos sa ating mga tabi, mga kapatid. Maaaring hindi natin siya nakikita or hindi natin siya naririnig, pero nakikita niya tayo, naririnig niya tayo kung ano yung kahilingan natin sa Kanya, kung ano yung sinasabi natin sa Kanya para sa ating buhay. Okay? So, wag po nating panatilihing panghawakan yung salitang baka dahil nandoon namumuo yung doubt, yung hindi natin pagtitiwala sa ating mga sarili. Okay? Basta't meron kang naisip, itanong mo sa Panginoon,
kahit hindi mo siya nakikita, basta't sinabi mo sa kanya, Lord, tulungan mo naman po ako, hindi ko kaya po ito kung wala ka. Pangunahan mo po ako sa lahat ng bagay ng aking gagawin at ikaw yung manguna. Ikaw mag-aproba kung dapat ko bang gawin ito or hindi. Kung hindi ka sasagot, bigyan mo ako ng sign para sa ganun ay meron akong pangitain na dapat ko pong gawin or umpisahan yung isang bagay na dapat kong gawin sa aking buhay. Hello po Ate Nimpa, thank you for watching po. Yun ang lagi nating sasabihin sa ating Panginoon sa tuwing tayo ay merong dapat na gawin. Or kung meron po tayong naiisip na gawin sa ating buhay, kung ano man yung ating gagawin, sabihin lang natin sa ating Panginoon bago natin gawin. Kasi baka mayroong mas magandang plano ang Panginoon sa atin bago yung plano natin. Okay? So, kapag hindi pumayag ang Panginoon na gawin mo yan, maaaring hindi mo makikita yung sign. Okay? At kapag hindi magbigay ng Panginoon ng sign para doon sa kagustuhan mong gawin, huwag kang magtampo or huwag kang mag-isip ng baka hindi ko kaya, baka hindi ko magawa. Huwag kapatid, maghintay lang po tayo dahil mayroong tamang kasagutan ng Panginoon para sa ating mga plano sa ating buhay. Kung may plano ka, kung gaano kaliit yung plano mo or gaano kalaki yung plano mo, mas malaki ang plano ng Panginoon para sa atin. Okay? So, huwag natin hayaan na masingitan po tayo ng masamang plano sa ating mga plano, na magandang plano galing sa ating Panginoong Diyos. Okay? Para ma-maintain natin, maintain daw natin yung pagiging positive mindset, mga kapatid. Kasi nga po, kung hindi natin ma-maintain yung pagiging positive, ano na lang mangyayari sa ating buhay, di ba? Kunwari, kagaya nga po yung sasabihin natin, hello Dennis, thank you for watching kapatid. Kapag yung meron kang gustong gawin at hindi naaayon doon sa plano mo, ibig sabihin po, hindi gusto ng Panginoon na gawin mo yon dahil hindi yun ang plano niya para sa iyong buhay. Or hindi yun ang plano niya para sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, sa iyong mga kakilala, sa lahat ng nakapaligid sa iyo, kapatid. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung maganda ang ibibigay niya sa iyo para ikaw yung gagamitin ng Panginoon para maibigay mo rin sa iba. Okay? Huwag mo lang panatilihin sa yung plano ng Panginoon. Kailangan mo rin i-spread or i-share yung resulta ng yung mga plano na natanggap na. Okay? Para sa ganun ay the more na i-share mo yung blessing mo, the more na mas marami kang blessing na matatanggap sa ating Panginoong Diyos. Okay? Panatilihin natin ang pagiging positive. Huwag tayong mag-iisip ng kung ano-ano sa ating mga sarili na hindi natin kaya. Kaya natin yan. Bakit pa nabubuhay tayo dito sa mundo kung hindi natin kayang ang lahat ng mga pagsubok? Ang mga pagsubok na yan, mga kapatid, ay dadaan lang sa ating buhay. Hindi po siya mananatili sa atin. Yung mga pagsubok na yan, bagkus ay tinetesting lang tayo ng Panginoon kung dapat ba tayong maging isa doon sa plano ng ating Panginoon. Kaya't huwag tayong maging negatibo. Kailangan tayong maging positive lang. Okay? Sa araw-araw na sa ating buhay. Okay? So, salamat po sa inyong panonood at sana po ay meron po tayong napulot na aral sa ating pagiging positive mindset sa araw-araw. Okay? At magkita-kita po ulit tayo sa susunod na araw, which is tomorrow, Friday. Pero bago ko makalimutan po, meron po tayo live webinar mamayang hapon
hapon pa yon, hindi pa po gabi kasi hindi pa po 6, di ba? Ang paggabi ay 6 o'clock ng gabi. So, 5 o'clock p.m. Pacific time at doon mag-uumpisa yung ating live webinar na 90 minutes complimentary. Wala pong bayad po ito mga kapatid. Kung gusto nyo manood, ilagay nyo lang po ang inyong mga pangalan at email address. Ibibigay ko po sa inyo yung link para magamit ninyo for your future sa inyong buhay, sa inyong business. Okay? So, ilagay nyo lang po. Hi, Crisel. Good morning, kapatid. Thank you for watching. Today is Thursday at meron na naman po tayo kung live webinar mamayang gabi, mamayang hapon, 5 o'clock p.m. PST time. Okay? Pero kailangan nyo pong i-check ang inyong time zone kasi nga po magkakaiba po tayo ng time zone sa ating kung saan po tayo naroroon sa araw na ito or oras na ito, mga kapatid. Okay? 90 minutes, maaring marami ang mababago sa iyong buhay. Okay? Sa loob ng 90 minutes. Pero kung hindi nyo po matapos, okay lang po. At least meron naman po kayong magagamit na link para sa ganun ay mapapanood ninyo yung replay pagkatapos ng hindi nyo napanood lahat noong live. Okay? So, doon nyo malalaman kung para sa inyo po yung aming sinasabi na business or hindi. Kasi nga po, ay mas marami po yung nagda-doubt, yung pumapasok sa ating mga isipan, yung baka, yung walang tiwala sa sarili, walang tiwala sa Panginoong Diyos. Yun yung mga tao na wala nun. Kaya kailangan natin maging positive, maintaining positive mindset. Okay? Panatilihin po natin yon para sa ganun ay makuha po natin lahat noong kagustuhan natin through our mighty God. Okay? So, kailangan natin isangguni muna sa ating Panginoon kung para sa iyo yung aming sinasabi na business or hindi. Pero, kailangan mo pag-isipan kung talagang ayaw mo o hindi. Okay? Salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po tayo bukas, Friday, 19th day sa ating 90 days challenge. Bye-bye for now. God bless us all.